Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Kasunod po ng pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng kabanal-banalang puso ni Jesus, ngayon naman ay ating pong ginugunita ang kapistahan para sa karangalan ng Mahal na Birhen, ang kanyang kalinis-linisang puso. O ang kalinis-linisang puso ni Maria. Atin po munang pagnilayan at balikan ang ilan sa mga iniwan sa atin na mga mensahe sa ating mga ebanghelyo sa linggong ito. Nung Lunes, pinaalala sa atin yung kahalagahan na ipaubaya sa Diyos ang lahat. Tanging ang Diyos, nasa kamay ng Diyos ang paghatol at ang paalala sa atin ni Jesus, huwag mong hatulan ang iyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Hanggat maaari, sa abot na ating makakaya, iwasan natin mapabilang sa mga taong mapanghusga, lalo na sa panahon ngayon, gamit ang social media, ang daming judgmental. So muli, nasa Diyos ang paghatol. Kung hahatulan natin ang ating kapwa, hahatulan na rin tayo. Base din rin sa paraan ng ating paghatol. Nung Martes, sa kapisahan ng pagsilang ni San Juan, ay ating pong narinig yung tanong ng mga tao na kung magiging ano kaya ang batang ito na si San Juan Bautista dahil maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Noong Miyerkules, pinaalala din sa atin ni Jesus, nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy. Subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy.
So kung pagninilayan natin, ano ba ang nagiging bunga natin? Tayo mismo, no, na tayong mga taong simbahan, anong nagiging bunga natin? Yung mga desisyon na ginagawa natin, anong naidudulot nito? Hindi lang sa atin, maging sa mga tao sa paligid natin. Paano ka magdesisyon? Nung Huwebes, ang paalala naman sa atin, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Bumagyo man, humangin man, hindi ito basta-basta magugupo. Kaya napakahalaga po, no, paulit-ulit na binibigay sa atin, hindi lang tayo uupo dito, hindi lang tayo makikinig sa inyong mga screen, sa monitor, kundi mahalaga na tayo po ay nakikinig at sinisikap nating unawain para maisabuhay natin ang kanyang mga salita. At kahapon sa pagdiriwang ng kabanal-banalang puso ni Jesus, ang sabi ni Kristo, sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisit, tumatalikod sa kanyang kasalanan, kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. So, kung dito, no, makikita natin na hindi ito paramihan. Hindi by quantity, kundi by quality. Kahit ito lang tayo, no, 10, 5 na magsimba, pero taglay niya ang pagsisisi, mas masaya ang Diyos. Pero kung kahit punuin natin ang simbahang ito, lahat ng simbahan, pero tayo naman ay judgmental, hindi nakikinig, hindi nagsasabuhay ng salita ng Diyos, anong saysay nung puno ang simbahan? Kaya nga ngayon, no, Sabado, katulad ni Maria, ang sabi dito, no, sa ating ebanghelyo ay ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Napakagandang pagtatapos sa linggong ito na paalala na katulad ni Maria, matuto tayong magnilay. Hindi tayo pwedeng maging reactive. Pati sa pamilya, no? Kasi sa kwento natin sa ebanghelyo, itong mag-asawang Jose at Maria, nawala sa kanila si Jesus. Naiwan. Hindi nawala, kundi nagpaiwan si Jesus nang hindi nila nalalaman dahil ang akala nila nasa kanya, sa akala naman ng isa, nasa kabila. Dahil may kanya-kanya silang pinagkaabalahan. Kaya ang kanilang anak nagpaiwan nang hindi nila nalalaman. Pero magandang punto din na mapagnilayan lalo na ng mga mag-asawa. Naiiwan ang inyong anak dahil inaakala ninyo na may sarili akong buhay, may sarili siyang buhay, nagkakanya-kanya, may naiiwan. Pwedeng sabihin natin, masaya si babae, masaya din yung lalaki sa kanilang mga trip sa buhay, pero kailangan nyo i-consider, may naiiwan. At dahil kulang tayo sa pagninilay, kulang tayo sa pagdarasal, kaya hindi natin nakikita kung ano nagiging epekto ng paghihiwalay ninyong mag-asawa. Sa lipunan natin, bakit nagkakagulo? Dahil padalos-dalos ang mga binibitawang mga salita. Sinasaklawang mga batas na hindi sinusunod. Kaya napakahalaga, no? At tulad ni Maria, pag-ingatan natin sa ating mga puso. Tingnan mo kung ano nangyayari.
Pakinggan mo kung anong sinasabi ni Jesus. Isa puso natin ito, magiging maayos ang lahat. Amen? Thank you.